Good evening po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome po sa ating Facts First episode ngayong gabi. Ngayon po ay, teka lang, baka magkamali tayo ng date. Today is May 21, 2025. We are recording this episode ngayong hapon. Ngayon po ay exactly 1:04 in the afternoon. Pero by the time na pinapanood nyo na po ito, gabi na po dito sa ating, kung nasaan po tayo ngayon, o nasa Manila tayo. As announced, no, makakausap po natin ngayong gabi. Sa pong senador, and I think she's very, very happy with the results of the last midterm elections. Dahil yung kanyang mga pambato, lahat nanalo. Kung babalikan niyo po yung previous ad na nilabas niya, yung sabi niya, samahan niyo ako sa Senado at kailangan niya ng kasama sa Senado. Mukhang her wish was granted. Okay? I'd like to welcome to our program again, si Senator Risa Ontiveros. Magandang araw, magandang gabi po, and thank you for joining us dito po sa Facts First. Magandang araw at magandang gabi rin sa iyo, Christian. Okay, tama ba, Senator? Ngiting tagumpay ang nakikita natin sa inyo ngayon. Opo, tama ka. Okay, maraming congratulations muna, no, dahil yung mga pambato po ninyo lahat nanalo, no. Sa mga nagtatanong, basically, how did you do that, no? Kasi yung mga pambato niyo, si Bam, si Kiko, si Leila de Lima, and then Chel Jokno, lahat nakalusot. How did you do it? We always like to say sa team ko, preparation. And then the best we could prepare dun sa tatlong sangkap, basically ng bawat kampanya, yung ground, which is the fundamental. Tapos yung comms, well, you know that as a comms expert yourself. At syempre, yung kaya naming gawing mobilization of resources. Modest though they may be, pero stinretch talaga namin para sa aming para sa aming partido, akbayan, at para sa aming mga senador. And happily, I also celebrate yung tagumpay ni na Leila de Lima sa ML. Did you also expect that kind of showing, in particular dito kay Senator Bam Aquino? Kasi nag-number 2, tapos si Senator Kiko, I think number 5 or 6. 5, that's right. No, it was really a very happy surprise. Election day, kung base lang, Christian, sa mga surveys, election day, one could be confident of only 1 seat sa akbayan, worried para kina Kiko at Bam, worried para sa ML. Pero, I don't know, the top survey firms have started saying na nagkaroon ng upsurge na hindi nila na-survey previously. And the absence of exit polls notwithstanding, gusto ko sanang itest yung sense ko lang na the voters really stepped up for us, and probably, the young voters really stepped up for us. May mga nagsasabi po na this was a resurgence of the so-called pink wave na akala ng marami naging moribund after the 2022 elections. Pero sa pag-analyze ninyo sa mga datos dito sa election, is that really the case? No, not at all, because the pink wave was surely part of yung outcome na ganito. And after 2022, effort namin, it hadn't been as organized yet, completely as possible. Pero conscious kami na we needed to reach beyond our base, pati dun sa soft base or soft support ng kina-presidente, possibly even the one of Duterte, lalo na sa mga unifying issues, concerns, or problems like yung sa ekonomiya. And yun na nga, yung youth demographic, palagay ko, played a big part also. So, from pink to beyond, at yun yung trajectory din na susundan namin, Christian, sa mga susunod na taon. So mukhang nakatulong po yung positioning ng mga kandidato ninyo, di ba? You neither identified as opposition or with any particular poll dito sa sa election. So yung tumindig sa issue, yun yung isa sa mga naging susi. Baka a combination of those things, Christian. Kasi ako, I've always identified as opposition. Tapos may mga nakasama kami dito sa electoral coalition itong 2025 who styled themselves more as independent. Pero enough, di ba, common political values na we made common cause with each other and we campaigned together. And moving forward, gusto kong i-build on nga iyon.
na lalo na itong first 9 months after the election, pag-isahin talaga, hamigin, consolidate yung mga opposition, reform, alternative or independent forces who supported Kiko Bam, Akbayan, ML. Sana I would like us to invite each other na magbuo kami ng electoral movement moving forward, not just to 2028 but also to 2034 hanggang pa 2040. How do you intend to do that? Kasi ito yung parang sinasabi ng ibang grand project that was never manifested nung 2022 or 2019. But this is a big project apparently, no? Electoral movement. How do you intend to do that? Right after 2022, nagsimula na kaming maghanda para dito sa midterms sa 2025. Ang ambisyoso pa nung simula makapag full slate ba tayo para sa oposisyon? And ang naging working title ko doon, Big Tent. Eventually, naging medium-sized tent kasi 3 lamang sa simula ang nag-commit, kasama pa nung una si Chel Jokno. Tapos nung nag-decision siyang mag-party list para sa Akbayan, so naging medyo small, Big Tent. At least 100% yung dalawa ay parehong nanalo. I'd like to keep moving that idea, keep pushing that envelope further, Christian, na pa-Big Tent ulit towards 2028 and beyond, na lahat ng mga partido, lahat ng mga movements, lahat ng mga individual na sumuporta sa aming mga partido at kandidato this midterms, can we invite to join together, continue organizing, educating, mobilizing, hindi lamang pagdating ulit ng kampanya, but every year from now until then, and in fact, put together the strongest possible slate mula sa opposition or independents na lalaban at mananalo sa 2028 and not stopping there. Pwede na bang pag-isipan isang electoral movement that will remain active even between elections? At kung manalo na kami sa 2028, mag-succession planning na, paghandaan, continue organizing, educating, mobilizing to fight again in 2034, in 2040. Kasi Christian, kung magawa namin yon, 3 administrations in a row na progressive o reformist, so 2 dekada, 1 henerasyon, mas ma-institutionalize natin yung mga reforma at mas ma-internalize nating mga mamamayan yung mga worldview na kailangan para doon. Opo. Dito, Senator, sa binabanggit yung electoral movement, kasama ba rito sa big project na ito yung ibang mga grupo kung saan meron kayong ideological differences? Ang konteksto kasi ng tanong ko, no, dahil may mga nag-push na nito noong 2022 pero hindi 2025 pero hindi nag-materialize, di ba? Yung grupo ng Makabayan nagkaroon ng sariling slate, although 11, yung Espiritu may sarili, Akbayan merong sarili. Kasama ba yan dito sa electoral movement na iniisip po ninyo? Yung iba ay off the top of my head, I can say may sineset na kaming usap. Like I'm looking forward, hoping to talk with sina Attorney Luke and Calyodi. And then yung iba pang mga grupo, I think yung electoral movement will be something organic na kaming nagsama-sama na nitong nakaraang mga laban at itong pinakakasalukuyan 2025 could naturally, if we mutually agree, come together as the start of an electoral movement dahil we've experienced common values, of course, common battles together. There's that level of trust and confidence already. And then, kung hindi man yung buong initial electoral movement, sections of it na meron na ring previous positive working relationships or trust and confidence sa iba pang mga grupo could possibly reach out to them or those groups reach out to some groups sa loob ng movement namin. So, the first 9 months, pag-isahin muna yung kaming nagsama-sama na and then let it organically expand. Pati yung pag-select ng slate namin for 2028, that can come somewhere up the road pa in the next many months or few years. Pati yung pagdisenyo ng process of selecting the strongest possible slate na pwedeng manalo sa 2028. So you're talking about the presidential candidate, VP, tapos full slate ng Senado po, no? Sa 2028. Hari nawa. Opo. Hari nawa. Nabanggit niyo po kanina yung nakakuha kayo ng soft votes dun sa siguro iba mga maka-Duterte, iba mga maka-BBM.
do I take it to mean na gumana dito yung sinasabi kasi ng iba, nakikita ko to debate online, no? Masyado kasing purist yung ibang kakamping na talagang ito lang sila, no? Unrelenting. Iba naman, dapat medyo mas pragmatic. So, yun ba yung naging parang tema na nakatulong dito? Hindi masyado naging purist yung approach ng iba? I can't be sure yet kung nakuha na nga namin yung ilang soft voters mula sa dalawang, nagaharing paksyon. But I can say na we tried sa communications namin mas mag-reach out beyond our own base or our own echo chambers para i-reflect na lahat tayong mga Pilipino, sino man ang binoto nating presidente, umaaray sa maraming parehong issue lalo na sa ekonomiya. And then, sorry, I actually lost my train of thought. Sorry, Christian, what was the second part of your question? Dahil sa ano lang, yung purist mentality kasi ng ibang mga go ahead, sige po. Naintindihan ko yung mga purist kasi may bahagi din ng puso ko na selosa eh. Gusto ko yung political capital ng mga leaders namin sa oposisyon, dun lang nakatutok sa mga kandidato namin, mga partido natin. Pero naiintindihan ko rin yung pragmatist part, and this is what I mean by moving forward. Importanteng hindi namin tigilin mag-engage kahit sa mga sections ng base ni na Presidente at ng Duterte. Seeking to listen, to ask the right questions, present din yung sarili namin, and try to arrive at work on solutions together. So, yun, super work in progress yun dahil hindi madaling gawin, pero importanteng gawin. Okay, speaking of work in progress, kasi isa sa mga komentos sa legit opposition, na kayo po yun, no? Wala raw kayong parang strong contender for 2028, and the same goes with the administration. Kaya ang conventional wisdom is that talagang the person to beat for 2028 is Sara Duterte. Ang tanong ko po, given the results of the midterm elections, in particular senatorial, tsaka yung nakita nating sinasabi ng iba, resurgence ng pink wave, mukhang hindi na ba yun ang case? Na mukhang meron kayong pwedeng mabuong really strong contender for the president in 2028, for president? I believe we have a stronger chance now makabuo ng strong slate. Hindi ko pa alam yung possible casting, sino-sino ang tatakbo para sa ano-ano. Pero sa mga tagumpay na nakamit nitong eleksyon, mas naging visible ang kahit papaanong mas malalim na bench mula sa opposition or sa independent or sa reform bloc. So, yun yung raw materials or ingredients na pwedeng i-work with itong electoral movement kung mabuo namin within the next 9 months and beyond. So, ito yung more visible, deeper bench na pwede namin i-consider sa aming bubuin pang at pag-uusapan pa lamang na selection process many months or a few years from now. Puntahan naman po natin yung magiging impact nitong pagkapanalo nila Senator Bam tsaka Senator Kiko doon sa grupo ng opposition dyan sa Senado. Kasi as we speak, dalawa lang kayo dyan, di ba, Senator Coco? And paalis na siya. So magkakaroon kayo ng dalawang kakampi. So how would you describe this new opposition bloc in the 20th Congress? Well, it's something I'm dreaming about, and dahil dream ko pa lang, syempre nagsimula kaming mag-usap-usap kaming tatlo last week after their victory. Kasi bagamat dream ko yon, hindi ko naman pwedeng i-presume. Kailangan ko marinig straight from the horse's mouth. So bawat isa kaming mga senador, may decision-making process na kailangang i-arrive at. Unang-una, tungkol dun sa organization ng Senado. Kasi options traditionally, sumali sa majority, sumali sa minority, o yung third option na iniisip ko for the 20th Congress, yung posibilidad ng isang independent bloc. So, yung conversation namin na iyon halos nagsimula pa lamang. So, it is also still a work in progress. Makes sense, no? Kasi naisip ko nga yung three-cornered, ayoko naman sabing fight, no? Basically, three options. Kasi, binibilang ko yung obviously magkakaroon po dyan ng Duterte block, di ba? Yes, with the victory of sina Bato, Marcoleta, Amy, Bongo, si Robin.
baka si Camille, di ba? So, mukha bang foregone conclusion na yan, na they would set themselves up as the opposition or the minority. Tama po ba yun? Well, kung magbibid sila para sa minority, then they would most probably be bigger in number than yung tatlo namin, no? Kung magdesisyon kaming magsama-sama kahit pa. So, pag ganun ang mangyari, kapag ibang bloke ang makaklaim ng title ng minority, kaya yun yung third option na naiisip ko, minority block. Pero kasi simula pa lang namin ngang pag-usapan, naming tatlo, iyan. Iniisip ko po, Senator, yung yung configuration sa Senado kasi wala top of my head wala akong maisip na nangyari talaga na tatlo, no? Usually minority and majority yan, di ba? Pero pag nag-majority naman kayo, automatically nakalinya kayo sa sa winning Senate President, and you will be identified with with the administration. Baka hindi naman makabuti sa mga tinitindigan niyo necessarily, di ba? Well, ako personally lang naman, just to be consistent sa mga stances itong nakaraang 9 na taon at consistent para sa gusto ko sanang tunguhang direksyon hanggang at lampas pa sa 2028. I would really bat for forming an independent bloc. Ang Senado naman, compared to other institutions in the government, may tradition din naman na kahit yung majority maya tumatayo para sa independence ng institution, even vis-a-vis the executive. Pero since I've kept my distance din naman from the administrations past 9 years, hindi naman malayo para sa akin patuloy na gawin yon hanggang matapos yung term ko bilang senador. So, and I think it would be important na may majority, kung may ibang minority bukod sa amin, na mayroong distinct pole, may distinct center of gravity sa loob ng Senado, which could at least partly mirror yung electoral coalition that came together and won some wins itong election, and to reflect yung pinapangarap ko sanang mabuo naming electoral movement sa labas. By the way, meron po ba kayo nasa-sense parang possible leadership change dyan sa Senado sa pagpasok nitong bagong crop? Kasi ang big project nyo dyan, of course, yung upcoming impeachment trial. And so far sa mga pronouncements, parang merong indications na baka magkaroon ng leadership change. Ano po ba napupulsuhan ninyo? Well, ang napupulsuhan ko lang ay yung nababalitaan ko rin sa inyo, sa media, na there will very possibly, probably be a contest for the Senate presidency, and the same names na inuulat ninyo ang naririnig ko rin. Si Tito Sen, tsaka might be challenging si Senator Cheese, tama, no? Opo, yun yung nababalitaan ko rin. Sa inyo rin. Ang isa kasing tema rito sa election po, no? Parang tatlo yung tema doon sa midterms sa senatorial, yung resurgence ng pink wave, yung this is an anti-BBM vote, at yung pangatlong naratibo, yung rise of the Duterte candidates, kasi nakalima rin sila, no? Ang sinasabi ng iba kasi, parang mas lumaki yung chance ni Sara Duterte ng acquittal dyan po sa upcoming impeachment trial because of this pro-Duterte candidates. Pero kayo, bilang isang uupong Senator Judge, how do you see it? Well, bilang uupong Senator Judge, what I can and will consistently say is kailangan gumanap kami bilang impartial Senator Judges na regardless of anything else, na boboto kami batay sa ebidensya. So, I'm really preparing for that para pakinggan yung presentations ng mga prosecutors, both from the House and any possible private prosecutors, nung mga ebidensya dun sa grounds na tinransmit sa amin ng House. Hindi pa pala maging parang complication sa inyo kasi isa sa mga nagpa-impeach kay VP Sara, yung Akbayan na grupo ninyo. Parang how do you distance yourself from that? Baka erase as conflict of interest. Oh, there's nothing in the rules na would say na conflict of interest ang anumang usapin ng party affiliation. At marami-rami na ring impeachment processes na dumaan na there may have been overlapping
party affiliations sa iba't ibang stakeholders sa isang impeachment process. Pero inexpect pa rin ang lahat at bawat na senator judge to judge simply on the basis of the evidence presented. At yun yung pinaghahandaan ko rin gawin. To be fair naman sa inyo, wala pa ako nadinig na talagang you prejudge the impeachment case whatsoever, no? Which cannot be said of your other fellow senators. Paano yung ganun? Kasi may iba kayong mga kasama sa Senado, parang kahit anong gawin, talagang boboto kami for acquittal eh. Paano yun? Hindi ba yun naman na prejudge na and won't that taint their involvement or participation in the trial? Well, ako, yung standard na sineset ko para sa sarili ko, inaasahan ko rin sa aking mga colleagues. And in that spirit of good faith or mutual good faith, nilalagay ko yung sarili ko sa kaisipan na pagbukas ng Senate proper, we all be listening for and weighing yung mga ebidensyang maririnig namin for the very first time, no, sa impeachment proper. Kunin ko na rin po yung opinion nyo dito sa para introspection ni President Marcos dahil nag-podcast siya, di ba? Sabi niya, meron siya mga natutuhan na leksyon dito sa huling eleksyon. And sabi niya, dapat mas makinig sa tao, dapat mag-deliver ng results, tigilin na yung bangayan. Kayo ba, how would you assess the Marcos administration during the midterm? Well, yon, surprisingly, may ilang mga importanteng issue na pumareho yung posisyon niya sa amin. Halimbawa sa West Philippine Sea, sa Pogo, and pinaka-dramatic na demonstration yan, kamakailan lamang yung pag-veto nila dun sa citizenship bill kay Lee Duan Wang. In part also because of the Pogo red flags raised about that person. ICC process, for example. Pero, ang daming, for example, economic issues na iba pa rin yung analysis ko o namin, iba pa rin yung alternatives at proposals na gustong isulong. Not to speak of, di ba, yung mga unresolved issues ng human rights violations at plunder nung nakaraang malayong administrasyon. And what I can say most importantly is that moving forward, these agreements on some issues, and important issues admittedly, notwithstanding, iba pa rin ang vision namin sa vision niya. Kaya tingin ko responsibilidad namin paghandaan, i-contest pati yung kandidato niya sa 2028. And what do you think of his statement that he's willing to reconcile with the Dutertes? Well, that's his call. Hindi ko alam kung paano niya o nila iniisip or iisiping gawin yon. Basta para sa akin, reconciliation or not between their two leading factions, sa mga tagumpay na nakamit namin sa midterm na ito, we have to take that ball and run with it. Consolidate, further expand, and come up with a very strong offer sa ating mga kababayan, sa ating mga botante sa 2028. Finally, Senator, isa sa mga inimbestigahan niyo talaga consistently yung Pogo. At yung isa sa mga allegedly involved, nagtatago ngayon, seeking asylum sa the Netherlands. Ano bang tingin niya rito sa ginagawa ni Harry Roque na ayaw humarap dito sa proseso ng batas sa Pilipinas? As a lawyer, no, sworn to that batas, he should know better. So dahil di pa rin niya pinakikinggan yung prosesong dapat niyang harapin, ako umaasa na lamang na sa bisa man ng warrant of arrest na inisyu ng Pilipinas o sa bisa ng red notice na hiningi ng gobyernong i-issue ng Interpol ay talagang mapauwi na siya, lalong-lalo na para harapin yung napakaseryosong charge ng human trafficking dyan sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Okay, Senator Risa, I know you're very busy pero maraming salamat po for joining us today dito po sa Facts First. Again, congratulations to you and to the rest of your team for a very successful run dito sa midterm elections po.
Thank you so much, Christian. Ingat. Ingat din po. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw. Yan po si Senator Risa Ontiveros na kasama po natin dito po sa ating episode ngayong araw. Recorded episode to pero ngayong you'll be watching this in a few hours. Fresh na fresh pa rin naman tong ating discussion. Bago tayo matapos, no? Yung mga babatiin lang po tayo. Actually, I'm recording this dito sa University of Santo Tomas dahil katatapos lang po ng klase natin. And kanina, may mga na-meet po tayo ng mga taga-suporta po ng ating programa. So lang po natin batiin sila Dr. Mara Tugade at ang kanyang asawa si Dr. Robert Tugade. Happy birthday po kay Dr. Robert Tugade. Today is celebrating his birthday. Nakita po natin siya kanina nung dumaan po tayo sa Pancake House dito sa UST. Hindi siya promotion. And then, binabati rin po natin yung kanilang mga staff dyan po sa Renal Solutions Dialysis Center. Yeah. Tapos, binabati rin po natin sina Marina Flores, Amy Flores, at si Edna Torre. Ayan. Nandun naman sila sa next table kanina. And of course, binabati po natin si Ma'am Francia Jimenez. Na-meet po natin yung kanyang anak kanina, si Cel Jimenez. Ayan. Kanina rin po dito sa UST. Okay, maraming salamat po for joining us tonight dito po sa ating Facts First episode. Ako po si Christian Esguera. Magandang araw at magandang gabi po sa inyo.